Nagsimula ang lahat sa aming paglalakbay. Isang biyaheng katulad ng ilan ay walang malay kung ano nga ba ang aming dadatnan. Baka sa aming mga mukha ang kasayahan. Hindi dahil sa mga oras na ito, iniisip namin ang aming mga tutulungan, kundi para sa amin, ito ay parang isang ordinaryong araw lamang. Marahil, ito ay dahil sa hindi pa kami bukas sa totoong kahalagahan ng aming gagawin sa pastolan. Ang kagubatan pag pinagmalupitan ay magdudulot ng kapinsalaan. Ngunit sa kabilang banda, kapag ito inalagaan ay magdudulot ng kaginhawaan. Mula sa isang punla ay uusbong ang isang buhay na magdudulot ng kasaganahan sa lahat ng mga mamamayan na nanahan dito sa Pastolan Village, Hermosa, Bataan. Sa ngalan ng bumubuo ng mga mag-aaral ng Mass Communication sa ika-4 na taon, samahan niyo kami sa isang proyektong aming pinagtulong-tulungan. Ang Pastolan Village ay matatagpuan sa bayan ng Hermosa, Bataan. Ang kanilang populasyon ay binubuo ng 300 pamilya o mahigit sa 1,400 mamamayan. Ang ibang pamilya ay nagtatrabaho at patuloy na tinutulungan ng Subic Bay Metropolitan Authority. Ang iba, tanging pagsasaka lamang ang kinabubuhay at sila ang sentro ng tulong na aming maibibigay. Masukal ang aming mga dinaanan. Putik at kinailangan pa naming bagtasin ang tulay na ito. Ganun pa man, maaga naming narating ang aming destinasyon at dito ay ganap na namin sisimulan ang punlang magbibigay ng kaginhawaan sa mamamayan ng pastolan. Ang kaninang tawanan ay natakpan na ng mas malalim na kahulugan. Ito ay ang tulungan silang bumuo ng kabuhayan. Tapos ng aming pagtatanim, kaya't nagpaunlak kami sa isang paglilibot sa malawak na lupain na sasakop ng kanilang sakahan. At dito na kami nagsimulang mamangha sa kanilang sariling yaman. Ayan, sinusubukan ng mga 4th year Mascom students yung tubig na galing sa bundok. Eto sila, oh. Tingnan nyo. Ayan, ano lasa? Walang lasa. Ano lasa? Yung flavor talaga na. Wait lang. Walang lasa. Ay, walang lasa. Matalasa. Bale ito po, mama, ay nag-provide kami ng tubig na galing sa bundok. Okay. Para may susupply dito sa aming community. Kasi nung wala pa kami ganyan na na-provide, kanya-kanya kami kung saan kami umiigib dyan sa batis. Ito po ay ginagamit namin sa pangaraw-araw. Bukod po yung sa ilog, yun ang ginagamit namin sa paglalaba. So dito po kayo nag-iigib? Yes, ma'am. Alright. Bantog ang Bicol sa kanilang pili nut. Pero dito sa Hermosa, Bataan, ay makikita rin ang puno ng pili. Bahagi na ng ating agahan ang kape at makikita sa aking likuran ang puno ng kape. Matatandaan na sa ating kasaysayan ay naging bantog ang Pilipinas sa mga dayuhang mananakop dahil sa ating mga spices at isa na rito ay ang paminta. Kuya, paano po ito nagiging yung paminta na mismo yung maitim na? Malito po, sir, ay hindi pa panahon para harbisin dahil mura pa siya. Makita po ninyo at mapansin natin kung siya ay talagang sakto sa gulang, siya ay kukulay itim. Hindi natin siyang harbisin. Kung hindi pinalad ang mga mamamayan ng pastolan sa kaginhawaan ng buhay,
Mayaman naman sila sa produktong bahagi na ng ating araw-araw na pamumuhay. Maging kami ay nagulat sa aming mga nakita at natuklasan. Dinayo namin ang Pastolan Village upang magbigay ng tulong. Wala sa aming hinagap na kami ay tutulungan naman nila ng ilang praktikal na karunungan pagdating sa kagubatan. Heto nga't pinaunlakan pa kami ng isang pananghalian. Matapos ang isang masayang pananghalian, sasabak na naman kami sa matinding bakbakan. Kasabay ng napakainit na araw, ay susubukan naming magbungkal ng kanilang lupang sakahan. Dito namin natanto na hindi talaga madali ang pagsasaka. Ilang butil ng pawis ang dapat nilang isakripisyo bago makamit ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Sa kabuuan, naging makabuluhan ang proyektong aming pinagtulong-tulungan. Ngayon, ay ganap na naming masasabing masaya kami sa isang karanasang nagmulat sa amin sa totoong kahulugan ng pagtulong, sapagkat kapalit naman ito ay mga karunungang sa Pastolan Village lang namin natunghayan at ganap na nalaman. Naibaon na ang mga punla. Ilang buwan mula ngayon, magbubunga na ang aming mga itinanim. Sa mga susunod na araw, ang mga punlang ito ay kasabay na lalaki ng mga kabataang ito. At pagdating ng tamang panahon, sila na ang makikinabang sa mga punlang magiging buhay na simbolo ng aming taus-pusong pagtulong. Ngayon, masaya kaming uuwi baon-baon ng panalangin, maging mayabong sana ang mga punla, kasabay ng unti-unting pagbangon ng mga mamamayang nangangailangan ng tulong dito sa Pastolan.